Panibagong insidente na naman ng pamamaril sa eskwelahan ang nangyari kahapon. Mahigit 2 buwan lamang matapos ang Tacloban shooting. 2 ang napaulat na nasawi kabilang na ang mismong sospek na nakuha pang mag-livestream habang walang habas na namaril. Nang tanungin po namin ng taong bayan, ano nga ba ang dapat gawin para maiwasan ang karahasan sa mga eskwelahan? Ang sabi nila, dapat po kasi nahigpitan natin yung mga security measures ng schools, like magkaroon sana ng mga metal detector and improvement din ng batas na dapat or mas mainam ibaba po sa 12 years old yung mga legally accountable kasi yung mga boys town or shelter for minors, sa tingin ko po kasi hindi siya nag-work. Muling ibalik yung edad na dapat ay hindi yung sobrang yung karamihan kasi ng mga bata ngayon yun ang gumagawa ng kaharasan dahil malalakas ang loob nila, dala nga ng alam nila hindi sila makukulong. Kung kapaligiran din nila mga lumaki sa karahasan, pero kung sila'y napalaki ng maayos ng mga magulang nila, maiiwasan nila yon. At saka, siyempre, nasa eskwelahan sila, responsable din yung mga teacher. at para bigyan tayo ng update sa investigasyon ng pulisya sa nangyaring insidente, makakasama po natin via Zoom si Police Regional Office 9 Spokesperson, Police Major Shelamy Chang. Magandang araw po sa inyo, Major Chang. Yes po, ma'am. Ma'am Karina, good morning po. Ma'am, sa inyo pong paunang investigasyon, ano po ang napag-alaman nilang background nitong nasawing suspect at kanyang mga biktima? Yes, sir. Sa paunang investigasyon po na aming ginawa po, atin pong na-establish na nagkaroon nga po ng shooting incident at around 7:45 a.m. kahapon po ng umaga sa loob ng campus ng isang high school dito sa Zamboanga City po. So, ang insidenteng ito po ay nagdulot po ng pagkasawi ng dalawang katao po. Yung isa po ay ang biktima po natin na grade 10 student po. At yung isa naman po ay ang ating shooter na isang grade 8 po na student po. Ito nakikita po natin video na ito, yung sa loob po habang nangyayari yung kaguluhan sa classroom. Kaninong telepono po yan? Ito po ay mga video po ng mga nandun po nung panahon na yun. Kasi at around 7:45 po, yung iba po ay nasa mga classroom na, about to start na yung school, at yung iba naman po ay papasok pa lang po. So meron pa po may mga sasakyan pa po na naghahatid area po. Saan? So Yes. lahat po ito, ma'am. Yes, ma'am. Saan po ba nangyari yung actual na pamamaril? Sa loob po ba ng classroom, sa corridor, parking lot? Saan po nangyari? Yes, ma'am. Yung pamamaril po ay nangyari po sa isang building po ng school na yon, which is located on the 4th floor. In the corridor, inside the classroom? Pumasok po, ma'am, yung shooter natin sa isang classroom at nagpaputok po siya doon. Is that his classroom? No po, ma'am. Okay. At hindi rin No po po, yun... ma'am, kasi it's yun kung saan po nabaril yung biktima natin, he's in grade 10 po, whereas yung ating shooter po is in grade 8 po. Ayun. Oo. Napag-alaman ho natin na consistent honor student itong batang namaril. Nakapagbigay na ho ba ng statement, ma'am, ang kanyang pamilya kung may napansin ho ba silang kakaibang kinilos ang kanilang anak bago ang insidente? Sir, ang coordination po natin sa family ay very strict po. Actually, kahapon po medyo nag-ano lang po tayo, nagbigay galang lang po tayo sa kanilang pagdadalamhati dahil kailangan po nilang ihatid sa huling hantungan kanilang kamag-anak in relation to their traditional burial rites po. Pero after that po, we were able to contact them po, and I think po kahit kagabi po ay kausap po sila ng ating investigador hanggang
ngayong araw po, babalikan po sila ng ating investigator para po sa mga activation po na gagawin ng ating mga personahe ng para information na pwede namin magamit sa investigation na ito. Okay, ma'am, ano po ang bago? Sa pakikipag-usap po sa pamilya, ano po ang bago? What we know is that nag-live streaming pa yung bata, ano po, bago na Maril, consistent honor student. Ilang armas ang nabalitaan po namin? 2 ang kanyang daladalang armas. Tama po ba? Yes, 1 ma'am. short and 1 longer? Verify ko lang po, ma'am. 2 firearms po yung na-recover natin sa area. 2 pistol ang na-recover natin sa area. 2 short firearms po, ma'am. 2 short firearms. Nakita na po ba yung, na-trace po ba sino may-ari noong firearm na iyon? Actually, ma'am, with the creation ng Special Investigation Task Group for this, ma'am, isa po yan sa pina-fast track namin. Ang pag-locate ng owner ng firearms na to and ang pag-check po ng legality. And kasama na rin po nun, kaakibat na po nun yung ng gun owner. Kasi po, nagamit niya po yung kanyang baril sa isang incident po. At na-establish na ho ba, ma'am, kung paano na ipasok itong baril sa school? Sir, kasama po sa i-check natin yan. Actually, kahapon po, meron na po tayong mga CCTV footages. Pero dinadagdagan pa po natin yung ating information. Meron pa po tayong kinakandak na interview sa mga personnel doon. And then we are checking po paano po niya talaga nakapasok po yung baril and kung meron pa pong lapses doon sa in-implement nila na security protocol nung araw na yan. Aha. Sa ngayon ho ba, Major, may metal detector sa school? Sir, so, hindi ko po siya masasagot kasi wala po sa report ng ating natanggap sa official report na kung meron pong metal detector or wala. Ma'am, regarding online activity, kasi sa Tacloban, hindi po ba na-trace nila na yung 2 bata ay kasama sa isang chat group, no? That promotes violence. Ito pong batang ito, meron na po ba kayong nalalaman tungkol sa kanyang online activity? Ma'am, kasama po sa coordination natin sa parents yung paghingi natin ng permiso na ma-examine ng ating forensic cybercrime unit ang gadgets na ginagamit po ng kung siguro po within the day ay masasakamay na po ng ating cybercrime unit forensic examiner yung mga gadgets na yon and ma-examine nila yung social activities, kanyang mga interaction sa social media sites. Hopefully po makabigay po sa atin ng mas maliwanag na rason ng pangyayari ito po. And Major, ano po ang hakbang ng PNP para makipag-ugnayan sa mga paaralan para mapalakas ang security matapos ang insidenteng ito? Sir, kung matatandaan po natin, roughly 2 months ago, nangyari po yung isang insidente sa school. After that po, nag-intensify po tayo ng coordination dito sa Region 9 sa lahat po ng mga schools, both public and private, para tulungan sila na i-revisit yung in-implement sa mga schools. Kaya nga po, meron po kaming mga kinakandak na simulation exercise sa mga schools. Pero this time po, may nangyari pa rin po na anticipate na meron. Pero mas kayo na po namin coordination with the schools, the education sector. Sa ating mga LGU rin po, i-intensify rin po namin yung aming coordination sa kanila. And then sa community rin po, paitingin namin yung coordination natin sa kanila para ma-ensure hindi na po mangyari ito. Maraming salamat. Tulong po kami na ma-ensure na yung ating mga schools ay maging safe zone po. Opo, maraming salamat sa inyong oras, Police Major Shelamy Chang.
Nako, yan ang kailangang i-memo na natin ngayon. Oo, access to firearms, ano? Bakit niya napasa kamay ng bata yung 2 pistols na yun? Oo, at saka siguro kung ano man ang... Naintindihan naman natin na it's a moment of grief for lahat po ng mga namatayan, kasama na rin yung pamilya noong hindi gunman, gun boy, di ba? So, pero kailangan ding siguro magmadali ang mga kinaukulan ng pagbigay ng impormasyon sa publiko kung paano ito nangyari. Kasi we have to take the steps so that it doesn't happen again. Kasi katatapos lang po ng Tacloban, di ba may nangyari pa pagkatapos nun or before that? Stabbing incidents Stabbing naman dahil may Oo. dalang balisong. So, and we were expecting it wouldn't happen again. And then, not so long after, nangyari na naman siya. So, ano ba ang kailangan gawin? Gaano kabilis ba? O gaano kabagal ba? At sino ba dapat ang kumumpas para sa security ng mga school? Mukhang ang common denominator dito, Corina, yung service firearm ang in-issue, no? Ng pamahalaan, yun ang ginamit. Ay, oo, no? Oo. Tama. So, Dapat magkaroon ng review. pero hindi pa niya hindi pa niya inamin yun, na yung tungkol doon sa pagmamay-ari. Pero nabalitaan na nga natin, which needs to be confirmed, officially verified, na yung isang firearm, hindi yung dalawa. Yung isa ay mula sa kanyang ama. Okay, so antabayanan po yan. Pero i-memo na po yan, yung seguridad sa lahat ng school. Yan po ay public and private. So what will it take? Kayo na po ang mag-isip, hindi na po namin trabaho yan.